pala yung kinonfigure ko ngayon. First time na kinonfigure ko sa mga router ko at saka switches. So, ipakita ko lang sa inyo. Meron akong 29 Cisco 2900 series na Cisco. Nireset ko kagabi yan. Nitanong yung password. Then meron din akong itong Catalyst na 3560 series 24 ports. So yan, ito yung aking internet source. Yung black na to. Then itong white ay dalawa actually yung port niya. Itong router na to. Gig 0/0 at saka 0/1. Then yung my console, ito console cable connected dito sa aking laptop. Then itong isang switch ay isang port ay connected dito sa aking laptop. So meron na siyang internet. So limbawa, pupunta tayo dyan sa yahoo.com or youtube.com. So yan, nakaka-access na tayo. So ano yung ginawa ka na configuration? So una, of course, kailangan natin siya i-access sa ating CLI para ma-configure natin. So kailangan natin muna magpunta sa ating computer management, then device manager, then i-check niya kung ano yung port ng inyong serial. Ito, depende yan. Nag-change yan. Pag nilagay niyo sa ibang port, USB yung ano niya, ibang port sa USB niyo, mag-change to. Sa akin, sa case ko, minsan 3, 4, 5 kasi dalawa yung USB port ko. So mag-change yan dito yan. Port. So bubuksan niyo yung puti, tapos ilalagay niyo ng serial country, then ito yung mga configuration na ginawa ko. So kung pakita ko sa inyo, Dosho IP, Dosho run pala. Ayan, run. Ayan, ang running config ko na naka March 9, may time, automatic na kinuha na yung time. I think ako yung naglagay dyan sa time. Tapos naglagay ako ng enable password na secret na may password siya, tapos DHCP pool na IP DHCP pool na pinangalanan kong Halim. Oh, my name. Tapos default router natin yung ating gateway. Tapos yung ating DNS server ay yung gateway ng gateway ng aking Wi-Fi internet source. Tapos ito nilagay ko IP name server 888, yung ano ni Google DNS niya. Tapos ito yung dalawang interface na sinasabi ko. Yung interface 0/1 ay yung aking LAN interface. So naglagay ko ng IP NAT inside. Napakahalaga to kasi kagabi hindi ko napagana to kasi hindi ko nilagay yung ano. May nagkamali dito kagabi. Tapos yun yung IP NAT, naglagay ako pala dito ng accessless para may convert niya yung para ma-allow ko yung ito kagabi yung nagkamali pala sa akin, yung overload. Nagkamali ako, nalagay ko dito yung inside, dapat pala yung outside. IP NAT inside, yung sourceless na i1 interface, tapos yung ito yung nagkamali sa akin kagabi kasi siguro antok na, 2 o'clock na ako nakatulog. Then yung IP route ko yung any, tapos pumunta dito sa aking router gateway, then accessless, ito yung permit na IP. So ito yung aking LAN interface. Then yun lang. Tapos kung makakita nyo, Dosho IP, gumagamit ako ng Dosho kasi nasa privilege mode ako para hindi ako magbaback. Dosho IP interface brief. Ayan guys, tapos enter nyo. Then ito yung aking interface. Ito yung IP address ng aking interface, yung gig 0/0 ay naglagay pala ako dyan ng DHCP. Ang command dyan IP address DHCP para ma-pull out niya yung IP address ng aking router internet. Then yung yung aking LAN interface, nag-assign ako ng 20.1 yung aking gateway. So yun lang. So i-flex ko pala yung mga devices ko na hindi ko pa na. Ayan, meron akong Cisco router na 29 series din. Yan.
Hindi ko pa actually napapagana yan. Kasi may password. Tapos, ito, natry ko na, natanggal ko na yung kanyang password. Ready to use na yung tatlo nito. So, meron akong 4 na switches. Tapos, to server. Tapos, ito, natry ko na din yan. Actually, meron akong 3 malaking switches na FortiGate. Tapos, 2 maliit. Natry ko din yung maliliit at saka ito. So access point, hindi ko pa siya actually natatry. So, meron din akong FortiGate na firewall. Ayan. Yung firewall ko na FortiGate. Ay, nasa baba siguro. So, yan. So, hanggang dito lang. And huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.